hot water na mga kababayan si Harry Roque. Yan kasi. Sabi ni Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero po, dapat niya humarap sa Senado itong si Harry Roque. Ayan po. Roque must attend Pogo hearing, take opportunity to air his side. Daldal ng daldal kasi po. Ayon, nakalkal yung involvement po sa Pogo operation. Ito yung sabi po ng Pagcor. Harry Roque is legal head of Braided Pogo Hub. Siya yung legal head ng illegal. Legal head ng illegal Pogo. Illegal Pogo Hub. Yung ni-raid ng mga authorities natin. Tapos yung developments po tungkol kay Alice Goo, matindi po, mga kababayan. Ito yung ni-reveal po ni Gatchalian. Billions deposited into Goo accounts by Chinese benefactors. Sabi po ni Gatchalian. Ito yung report po ng Manila Bulletin. Sabi dito, Gatchalian, billions of unjustified money entered Alice Goo's bank account. May nauna pa naman pong mga balita. Asli po, yung mga nausog rallies, ang sabi po, pinupunduan ng Pogo. Yun si. Pakinggan natin itong sinasabi ni Win Gatchalian, mga Pero kababayan. so far, ang mga na-freeze, 36 bank accounts ni Alice Goo, 12 land holdings, 12 motor vehicles, and 1 helicopter. So ito yung mga assets ni Alice Goo na freeze ng AMLAC. In fact, matagal na namin hiningi itong detalye at matagal na namin pinapressure sila to file even during the beginning of the hearing, which is early May. Inaano na namin sila, pinapressure na namin i-file yung AMLAC case kasi hindi namin ma-disclose sa committee. If you remember, hindi namin ma-disclose sa committee until ma-file at until mag-court of appeal. Sa CA kasi ito in other words, mas mataas yung requirement para humingi ng freeze order. So, final nila ito kahapon. Nakita nga namin na 36 bank accounts. Pero mo, isang tao, 36 bank accounts. 12 land holdings, 12 motor vehicles, and 1 helicopter na freeze. And then aside from that, meron pang mga bank accounts ng mga corporation with yung listahan ng corporation. Yung mga individuals kasama doon yung mga fugitives na partners ni Alice Goo. So lahat yun na freeze. Mga pugante po ang partner niya. Gagawin ko na lang next hearing, ipapa-explain ko sa kanila yung amounts na freeze per person. Kasi binigay nila sa amin yung amounts. At malaking amounts talaga. We're talking about billions. In a span of 3 years, billions yung pumasok sa accounts ni Alice Goo. Pero if you look at their corporations, kaya nga, di ba binabaling the hearing ng corporations, pag tinignan natin, corporation siya. Both the income statements and the statement of cash flow, walang billions. Puro hundreds of thousands lang. Kaya nagtataka nga kami, paano nagawa yung Bambang Pogo Hub, na ang halaga 6 billion, pero hindi lumalabas sa any of their financial statements. Kaya maganda itong AMLAC report. In fact, itong AMLAC report, napakahalaga ito dahil dito natin makikita na yung pera na nanggagaling sa iba't ibang lugar pumapasok sa bank account ni Alex Goo in the amounts of billions. Tapos, lumalabas to sa iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa bansa. Ganon namihasa mga kababayan during the previous administration. Itong mga illegal activities po ni Alice Goo. At nag-testify na rin po yung mga dating classmates ni Alice Goo na talagang napatunayan pure Chinese po itong si Alice Goo po. Goo's elementary classmate, she did not speak Filipino or English. Ito yung kanyang kanilang class picture. Class photo, Alice Goo or Go Waping encircled in a grade 1 class photo in 2000. Siya yung pinakamalaki kasi matanda na siya mga kababayan. Kasi nga po, pinanganak siya, hindi man sa farm.
pinanganak sa China. Piniki yung birth certificate po. Marang yung na-discover ngayon na 200 birth certificate na-discover doon sa Davao del Sur ng National Bureau of Investigation. Piki na mga birth certificates, pati passport and license, binigay sa mga Chinese. Ganun katindi po. Kaya sabi dito, Goo was fresh from China and could not speak English at the time. The classmate said, she did not speak good English or Tagalog, and I remember having brought an expensive toy to class. She wanted to buy it from me, the other grade 1 classmate of Goo recalled. She was older as well. That's why she did not really hang out with our classmates. The classmate said it seemed like she was 13 in 2003, which means she was indeed much older than us in our grade 1 class back in 2000. So tama po yung mga lumabas sa investigation ng Senado na si Alice Go dumating dito sa Pilipinas po at age 13, piniki yung birth certificate at nag-aral po, hindi man po sa hindi homeschooled, hindi kay Teacher Robilin, kundi doon sa eskwelahan mismo ni Senator Senator Win Gatchalian. Pareha silang eskwelahan, mga kababayan, sa Grace Christian High School or Grace Christian School. O ngayon, balikan natin yung kwento kay Harry Roque, the Pogo King. Siya niya yung legal head. Kaya yung mga bank documents po, na-discover doon sa Pampanga Pogo Hub, pati yung support sa kanyang companion. Booking na booking si Harry Roque po. Magpaliwanag kanya, sabi ni Chis Escudero sa Senado. Former presidential spokesperson Harry Roque is the legal head of the of the Pogo Hub in Pampanga, sabi po ng mga authorities. Pagcor Chief Alejandro Tenco said Roque appeared before his office in July 2023 to provide legal support to a certain Cassandra Leong who sought Pagcor's help on the financial issues of Lucky South 99, the sprawling Pogo compound in Porac, Pampanga, that she is the authorized representative of. Yan po, Attorney Harry Roque, legal. Ayan po, legal head ng illegal Pogo. Paano niya Mr. Maravillas naging legal head ng illegal Pogo? Sabi yung kaya nga ni-rape, illegal Pogo. Pero sa organizational chart, siya yung legal head. Legal head. Yan ang sabi dyan, Roque extends legal help. Legal head ng illegal. Tinko said Roque went to his office accompanied by Ong, the authorized representative of Lucky South 99. Sabi ko sa kanya, ano ba ang iyong pakay dito? Nakikiusap sila kung pwedeng bigyan sila ng pagkakataon mabayaran yung arrears. Sabi po ni Tinko. So sabi ni Risa Ontiveros, imbitan daw nila sa next hearing si Roque. Kaya sabi po ni Senator Chis Escudero, Senate President, mas mabutian niya na mag-attend si Roque. Sabi po ni Escudero, I believe that these are serious allegations anya, which Secretary Roque should clarify. And I believe that the committee will most likely invite him to get his side on this matter. I hope Secretary Roque will make use of this opportunity. Ngayon, si Roque po nag-deny na abogado siya daw ng Lucky South 99, clarifying that his client was Whirlwind Corporation, a service provider to Lucky South 99, which was then a holder of a valid license from Pagcor. Sa kabaga niya, Mr. Maravillas. Magpaliwanag na lang po siya. Talaga niya, Mr. Maravillas, nagkasabit-sabit na yung kampo ng mga Duterte sa kung ano-anong mga kababalaghan. Yung spiritual advisor nila, mga kababayan, wanted na may patong sa ulo na 10 million
At yung mga kasama 1 million. Yung isa po na nasa kote na. Effective po mga kababayan yung ano. Effective yung pabuya. Ito po. Pauline Canada, co-accused of Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Kibuloy is presented to media by Secretary Benhur Abalos. Ito yung report ng Inquirer. Kibuloy is co-accused, arrested, 1 million bounty held in capture. Sabi po ni Secretary Abalos. Pakinggan natin yung presko ni Abalos. One of the co-accused of embattled religious leader Pastor Apollo Kibuloy in the qualified human trafficking and child abuse cases has been arrested in Davao City. Ito po. Ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. Sa mga nagbabatikos tungkol sa reward, uulitin ko lang. Ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang magbibigay doon sa tao, informant. Hindi dumaan at malinaw po yan, inanunsyo natin yan. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Meanwhile, Abalos Pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakapin. Ang amin lang po mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. aside from Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanyes, and Jacqueline Roy remain at large. Kibuloy and his 5 subordinates are facing charges for violating the anti-child abuse law, specifically the provision on sexual abuse of minors and maltreatment, and for qualified human trafficking, a non-bailable offense. Di ba? Effective po. Yung sabi ni Benhur Abalos, yung bumabatikos niya sa amin na tumanggap kami ng pabuya, hindi po anya. Yung pabuyang yon hindi dadaan sa kamay namin. Sila mismo yung magbibigay. Di ba? Walang masama sa mga gustong tumulong para iharap sa batas, iharap sa husgado itong mga puganting ito, mga kababayan. At kung sila niya, walang kasalanan, edi harapin nila yung kaso. Ganon din yung panawagan, yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano-anong mga palusot ninyo, sa korte kayo magpaliwanag. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.